Magandang umaga po sa inyong lahat mga kagulay. Welcome back po sa atong YouTube channel, ang Bots Vlog About Farming. Nandito po tayo ngayon sa ating alagbatihan. Ipapakita ko sa inyo ang aking alagbati na 50 harvest na. So maganda pa rin yung usbong ng kanyang talbos. So ang pagtatanim ng alagbati mga kagulay is madali lang. Madali din ang pera nito sa alagbati. Kaya ito ang pinalaki ko ngayon. Pinalaki ko yung area ko para taniman ng alagbati. So nandito po tayo ngayon sa ating alagbatihan mga kagulay. Nakita nyo sa aking likuran, alagbati din yan. Din sa akin pong likuran sa kabila, alagbati din. So palaki ng palaki at meron pa tayong bagong tanim doon na alagbati. Ipakita ko sa inyo mga kagulay kung ano na ang resulta ng aking alagbati sa 50 harvest. So next week 51 harvest na siya mga kagulay, pero maganda pa rin yung talbusan nila. Tsaka healthy po ang ating alagbati mga kagulay is palagi po dito umuulan tuwing gabi at mainit kapag mainit kapag tag-araw. So tuwing gabi lang umuulan. Pasensya na po kayo sa aking Tagalog mga kagulay kasi hindi ako sanay magsalita ng Tagalog. Tinagalog ko lang ngayon kasi merong ibang farmer nagtatanim ng alagbati na hindi makaintindi ng Bisaya. So ipakita ko sa inyo mga kagulay ang aking tanim na alagbati. Yan, every week harvest ako dito ng last week 517 kilos. This week nasa bumaba siya 498 kilos. So kunti lang yung baba niya kasi ang alagbati mga kagulay pag maraming harvest ngayon, pagkasunod naman is bababa ang harvest. Sunod harvest na naman is aangat na po yung yung timbang nila. So ang talbusan ng alagbati mga kagulay is hindi stable. Pag magulang na siya, hindi na palaging hindi na palaging marami or mabigat ang timbang, pero at least palagi siyang magbigay ng talbos. Meron pa din tayong ma-harvest. So ang aking alagbati mga kagulay is 7 months na. Then dito dito banda sa aking tabi is 7 months na. Din sa aking bagong tanim is mag 1 month pa doon. Pero mataba siya doon at malalaki yung talbos niya. So ipapakita ko sa inyo mga kagulay ang aking alagbatihan. Tara. Ito yun mga kagulay. Ganito yung pagtanim ko sa alagbati. May daanan pag mag-harvest. Kailangan po yung dadaanan sa pag-harvest mga kagulay is malinis po yan, walang damo. Kailangan po yan kasi kung maraming damo, madaling makapunggos yung alagbati. Yung alagbati ko mga kagulay is dalawang variety to. Dito sa amin tinatawag tong tindog. Tindog variety. Lahat ng talbos dyan is tatayo talaga. Tatayo. Pag ma-harvest madali lang. Then ang tindog na variety dito sa amin, yung tinatawag namin na tindog variety is madalang po siya magbigay ng madalang po siya, mahina pong tumubo yung udot kasi tayo siya, pero mabigat naman po siya. At ang dito naman, dyan naman is yung tinatawag namin na tanday. Yung tanday po is gagapang po siya, hindi po siya tatayo pag pang ang kanyang talbos. So pareho naman sila alagbati at mabinta naman po dito sa aming market. Yan, dalawa po yung tinanim ko na variety. Ito po yung una kong tanim na alagbatihan. So dito banda harvest po tayo ng 300 kilos dito. At dito sa bago, ito harvest po tayo ng 100 plus kilos. So punta tayo sa bago kong tanim mga kagulay. Dadaan po tayo dito sa sa una kong tanim. At may kulungan ng manok.
Yan, piso yan. Sisiw. Maliit pa sila. So dito tayo sa dito po kami kumukuha ng tubig pang spray. Yung tawag po dito sa amin yan balon. Yan po kinukuhaan namin ng tubig. Ito yung unang tanim ko. At ito naman yung bagong tanim na alagbati. So malapit na siya mag-harvest mga kagulay. Dito tindog po lahat yung variety. Dito po is pula yan. Pula yan katabi ng tanglad. Pula po yung variety. Yan. Pero maraming damo dito kasi hindi pa natapos dinamuhan. Dito sa kabila, sa gilid, sinimula ng pagdadamo. So punta tayo sa ating bagong tanim mga kagulay. Ito sa gilid ng aking bagong tanim na alagbati mga kagulay, may tinaniman ko ng tanglad. Yan, kasi may bayar din kami ng tanlad. Saka doon may tanlad din. So ito po yung bagong tanim. Ito po ay tindog variety po. So nakita po natin ang tindog bagong tanim. So malaki po yung kanyang talbos. Yung tangkay niya healthy na healthy po siya. Yan, bago po ko itong tanim. So hindi pa ito nagsimula nag-harvest. Kaya yung gustong tumagtanim ng alagbati, ganituhin nyo lang para madali lang ang pag-harvest. Kailangan po may dadaanan ang harvester. So pag tuwing harvest po kami dito is tatlo po kami mag-harvest. Then yung asawa ko at aking anak is mag-repack lang sila. So ito po yung aking bagong tanim na alagbati. Yan, dikit-dikit po sila pag tanim ko. May bagong tanim ako dito. Ito 2 linggo pa to. So ganito lang ang pagtanim. Yan, makita pa yung yung distansya nila. So wala lang po isang dangkal po ang ilahang pagitan. Wala pong isang dangkal, ganito lang. Para maraming tutubo na talbos. Yan. Yan hanggang doon. Yan, puro alagbati yan mga kagulay. Yan ito po yung bagong tanim 2 linggo lang. Pero at ito banda is nauna tong tinaniman. Kasi nahuli nito kasi nabutan ng init. At magtanim po tayo ng alagbati mga kagulay, yung panahon tansyahin natin. Kailangan hindi masyadong mainit. Kailangan basa din ang lupa. Tulad nito mga kagulay. Tulad nito, basa yung lupa mga kagulay. Pinunaan ko kasi may bakante naman dito. Hindi tumubo yung yung tinanim ko dati. Pinunaan ko niyan. Ito. Yan. Tinaniman ko ulit hanggang dito. Yan. Ito. Pinunaan ko siya para makahabol yung yung tubo. Kasi sa akin mga kagulay, hindi po ako gusto na balagsang yung pagtubo ng alagbati. At saka sa alagbati mga kagulay, hindi maiwasan may punggos. Kailangan po ang punggos mga kagulay is kailangan po siyang gamutin. Tulad dito mga kagulay, yellowish po siya. Infected na po siya sa punggos. Kailangan po siyang gamutin. Sprayhan ng fungicide para mawala siya. Yan, madali lang pag-alaga ng alagbati mga kagulay, madali din magtanim. Yung hindi lang madali yung pag-land preparation po. Kasi matrabaho siya, magbungkal ng lupa, alisin ang damo. Yan. Kailangan bungkalin ang lupa mga kagulay para madali lang tumubo ang alagbati. So yan lang po mga kagulay ng ating alagbati farming. Palaki ng palaki po ang ating alagbati farming mga kagulay. May area po din tayo na bagong kinuha at tamnan po natin ang alagbati. So update na lang po ko kayo sa susunod na pagtatanim ko ng alagbati mga kagulay. Mga kagulay, huwag mong kalimutan po sa inyong lahat. Hihingi po ako ng pabor, subscribe po ang ating YouTube channel
ang Bots Vlog about farming. At kung meron po kayong katanungan, message nyo lang po sa comment section. Salamat po mga kagulay. God bless po sa inyong lahat.